Sadyang mayaman ang karagatan ng Pilipinas kaya marami ang nahahalinang mag-dive dito, mapa Pinoy man o dayuhan. Pero bago sumabak sa adventure under the sea, mabuting alamin muna ang mga dapat tandaan sa diving. Narito ang aking special report. Halos 13 taon na akong diver, pero hanggang ngayon, napapamangha pa rin ako sa aking mga nakikita. Makulay ang daigdig sa ilalim ng tubig, parating may bagong tuklas na kaalaman, kung minsa'y kwento ng pighati at gumuhong pangarap. Pero kadalasan na may kwento ng saya at pag-ibig. Nangunguna ng araw ang Pilipinas pagdating sa pinakamagagandang diving spot sa buong mundo. Hitik na hitik kasi ang ating karagatan sa coral reefs na may lawak na aabot sa 19,000 hanggang 30,000 kilometro. Swerte na tayo, andito lang sa backyard natin yung ating laruan. Pero sa mga taong taga ibang bansa, pupunta pa sila dito para mag-dive sa atin. Kaya sa mga may gustong sumilip sa ilalim ng tubig, ito ang ilan sa mga dapat niyong malaman. Bago mag-dive, siguruhing tama ang inyong kasuotan. Okay, magda-dive na tayo. Usually, ang sinusuot ng mga divers yung tinatawag na wetsuit. Ako kasi hindi ko nakasanay mag-wetsuit. Ang gamit ko lang yung mga rash guard tulad nito. Medyo manipis siya pero protected ka. Dahil kuminsan may mga jellyfish dumidikit sa balat. Masakit yun, kaya gumagamit ako nito. Tsaka shorts. Dapat maayos ding makakadaloy ang hangin sa regulator. At dahil di pwedeng magsalita sa ilalim ng tubig, dapat kabisado rin ang mga hand signals. Sa mga divers, may mga signals sila na dapat tandaan bago mag-dive. Tulad ng yung okay, ganito, hindi ganyan. Kasi ibig sabihin niya, naangat. Ito naman, lulubog. Yan. Kapag low on air, kung mababa na yung hangin dito, sisenisan mo yung instructor mo, yung dive master nyo, na low on air ka na. Low on air. Pag wala ng hangin, ito yung senyas. Mahirap kasing communication sa ilalim ng tubig. Sa pagsisid, mahalagang alam natin ang tamang paglubog at paglutang sa tubig. Gaya din ang tamang pagtanggal ng tubig sa loob ng mask kung sakaling pasukin ito ng tubig. So sa open water course, no? Kailangan sumignan na para akit na. Okay. So tingnan natin ang oras. Ang bago na. Time out natin. No? Pangatlo is, tingnan mo, ano bang meron bang propeller? May may ulo mo sa iba. Okay? So, number 4 is, pakitaas nga ito. Yung kamay, baka ito yung sa dalili mo ito. Yan, di ba? Kasi, pag umakit ka, nag-expand yung hangin, nabawasan mo. Ito ay unang-unang lalabas sa tubig para kung may jet ski, maiwasan yung hangin. That way. Bukod sa recreational diving, patok din ngayong tag-init ang Aqua Zumba. Kumpara sa regular na Zumba, mas malalaki ang galaw sa Aqua Zumba dahil mas mahirap ang paggalaw sa ilalim ng tubig. Mas marami rin ang arm movements, gaya na lang ng slicing, boxing at open palms. Mas mahirap because ang tubig nga is 800 times denser, so mas mabigat siya. So, that's why you have your resistance training na. Para ka nag-weight training, in short. Kasi nga, yung tubig acts as a resistance and yet as a buffer. It also protects you from any injuries. Ang maginang sina Maricel at Marionel Infante, enjoy na enjoy sa kanilang unang Aqua Zumba tryout. Yung water nga heated, tapos sasamahan pa ng exercise. So, nagkakaroon ng combination na I think magiging effective talaga siya sa mga muscles. Summer naman, kaya it's a fun thing to do. Kung kakaibang thrill naman ang hanap nyo ngayong summer, tiyak magugustuhan nyo itong tsunami wave sa isang resort sa Bulacan. May taas ang wave na 14 feet o halos 2 tao. Madaming pwedeng pagswimingan, tsaka masaya. Madaming pool. Masaya ba kayo ngayon? Yes! Sobra! Oo, malaking tulong. Kasi actually nasa bahay lang siya eh.
So madalang siya, kaya pagka yung ganito may occasion, ayan, tuwan-tuwa siya. Kung ayaw namang mabilad sa init, abay, pwede ring magpalamig dito sa cave pool na meron pang tumutulong tubig mula kisame gaya ng sa isang kuweba. Napapalibutan din ang buong resort ng mga popular na karakter mula sa paborito niyong palabas, gaya na lang ng mga superhero mula sa Justice League, Dragon Ball Z, at Kung Fu Panda. Ang gusto namin na bumalik sila sa pagiging bata. Kasi most of the time tayo, busy tayo, di ba? And pumupunta tayo sa resort para mag-relax, para magsaya. So ngayon gusto namin, pagpasok pa lang nila, parang iba na yung pakiramdam nila, parang masaya na sila, excited na sila na libutin yung lugar.